Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang oras na ito ay ating gugugulin upang gunitain at papurihan ang ating dakilang Diyos na siyang may akda ng ating buhay. Bakit ko po sinabing may akda ng ating buhay? Sapagkat siya ang nagpahiram ng ating payak na buhay mula sa alabok ng lupa at kanyang hiningahan ito ng kanyang hininga ng buhay. Kaya nga't ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ito ang ating pananampalataya bilang mga Adventista. At sa ganitong panahon na nagbibigay sulit ang tao, ibinabalik ang hininga na kanyang ipinahiram sa manlalalang, ay tayo naman na mga nabubuhay ay kinakailangang pag-aralan, pagmuni-muni ang muli kung paano ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nakikiramay, nakikidalamhati at nakikilahok sa ating mga pagluha. Ang kamatayan ng ating minamahal na kapatid na si Carl ay hindi po natin ginagawang isang maliit na bagay lamang. Ito ay isang malaking kawalan sa loob ng tahanan ng mga fair ng mga Gonzales. Opo, ang kamatayan ni Carl ay hindi lamang isang kawalan, kundi isa ring mamimiss ng mga tao, lalong-lalo na ang kanyang pag-awit, ang pag-awit ng papuri at luwalhati sa ating Panginoong Hesus. Sa gabing ito'y gusto ko pong magdala ng isang maliit at payak na pabalita. Subalit bago tayo magpatuloy, ay hingin natin ang patnubay ng ating dakilang Diyos sa ating pag-aaral ngayong gabi. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama na nasa langit, sa oras na ito'y dumudulog kami sa inyong luklukan ng awa. Sa panahong kami nagdadalamhati, sa panahong kami ay lumuluha, sa panahong kami ay merong mga kabagabagan sa aming mga buhay, lalong-lalo na aming dinadala ang sambahayan ng mga naulila. Lalong-lalo na ang aming minamahal na kamanggagawa, si Mrs. Noemi Fair, na ngayon ay nawalan ng apo na siyang umaaruga, nagmamahal at tumutulong sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Salamat po na sa panahong ito'y di nyo kami iiwan. Inyo silang kakalingain at inyo silang papatnubayan. At ang inyong salita'y magdala nawa ng kapanatagang hindi ito ang wakas kundi magkakaroon pa ng isang pagtatagpo, isang maligayang pagsasama-sama doon sa langit na bayan na do'y wala ng kamatayan, wala ng pigati, wala ng sakit at wala ng paghihiwalay. Subalit samantalang hinihintay namin ang oras na iyon na muli kayong magbabalik. Magdala kayo ng mga pangako sa oras na ito na maaari naming panghawakan samantalang kami naghihintay sa inyong muling pagbabalik. Balutin ninyo ang aming mga kaisipan ng mga pangako na inyong binitiwan mula sa inyong banal na kasulatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nang lalangin ng Diyos ang tao'y pinagkalooban niya tayo ng tinatawag nating emosyon. Tayo ay nagagalak, tayo ay natutuwa, subalit meron din tayong mga emosyon na nalulungkot. Tayo ay nagdadalamhati, tayo ay nalulumbay, umiiyak, sapagkat may mga karanasan tayo na hindi natin kayang ipaliwanag sa dakong ito ng ating buhay. Ano man ang ating emosyong nadarama sa oras na ito, dalhin natin ito sa ating Panginoon, sapagkat siya na nagkaloob nito ang maaring magpaliwanag nito at magpaaninag ng kahulugan nito sa ating mga buhay. Ngayong gabi, magdadala lamang ako ng isang talata mula sa banal na kasulatan. Simple ang payak ang talatang ito, subalit nais ko pong magdala ito ng kapanatagan para sa bawat isa sa atin. Dito sa mga awit 116, ang talata ay 15. Ganito po ang sinasabi sa English. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Ang sabi po sa wikang Tagalog ay mahalaga sa paningin ng Panginoon
ang kamatayan ng kanyang mga banal. Napakagandang talata ito para sa sinuman na dumadanas at dumadaan ng ganitong karanasan, ang kamatayan. Precious, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Bakit po mahalaga ang kamatayan ng kanyang mga banal? Bakit po? Sapagkat sila'y mga banal. Ang salitang banal sa banal na kasulatan, hindi ibig sabihin hindi sila nagkakasala. Ang ibig sabihin nito'y mga pinatawad sa kanilang mga kasalanan, mga tao na nagsisi sa kanilang mga kamalian at isinuko ang kanilang mga buhay sa ating Panginoon na siyang lumikha ng ating mga buhay. Opo, ang banal ng Panginoon ay mahalaga ang kanyang kamatayan. Ang kamatayan ay ang wakas ng kanyang paghihirap dito sa lupa. Magpapahingalay siya, magpapahinga mula sa kanyang mga gawa, ang sabi ng banal na kasulatan. Opo, ang Panginoon ay tinitignan ang kamatayang ito ng ating minamahal na kapatid na si Carl bilang isang mahalaga, isang kanyang binibigyan ng kahalagahan sa kanyang paningin. At ito'y kanyang itinatatak sa kanyang mga buhay. Alam nating si Carl ay hindi sakdal na tao. Marami siyang mga pagkakamali sa mga nakalipas na mga panahon. Subalit, ginamit niya ang kanyang buhay at talento upang purihin ang kanyang Diyos sa magitan ng kanyang tinig, ang pag-awit na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Sa aking nabasang mga patutuo ng kanyang mga estudyante, mga choir na kanyang tinuruan, at mga taong naimpluwensyahan niya sa magitan ng kanyang pag-awit, ang patutuo na ang kanyang malakas na tinig na nagbigay papuri sa Panginoon, ang kanilang maalala tuwing kanilang matatandaan ang pangalang Carl Gonzales. Ngayong gabi ay nais ko lamang magdala ng isang katotohanan na nais kong ating makita mula sa banal na kasulatan. Opo, mahalaga sa tingin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Naniniwala akong si Carl ay isang banal. Banal na ibig sabihin pinatawad sa kanyang kasalanan. Binigyan ng pagkakataong magsilbit maglingkod upang ang kanyang Panginoon ay makilala ng iba sa magitan ng kanyang pag-awit at mga patutuo. Meron akong natutunang isang awit nitong mga nakalipas na mga linggo sa aking pananatili dito sa aming maliit na tahanan. At ang pamagat ng awit na yon ay When All of God's Singers Get Home. Ito ay isinulat ni Luther Presley at ni Virgil Stamps noong 1937 at binigyan ng musika ni Virgil Stamps. Ang sabi po ng awit, what a song of delight in that city so bright will be wafted 'neath heaven's fair dome. How the ransom will raise happy songs in his praise when all of God's singers get home. Hindi pa po tayo nakakauwi sa langit na bayan. Si Carl ay naroong magpapahinga sa kanyang huling hantungan, panandaliang maghihintay sa kanyang Panginoon na manggagaling sa mga alapaap ng langit. At samantalang naghihintay, ay ating hinihintay yung mapalad na pag-asa na siya'y gigisingin kasama ng lahat ng mga banal at iuuwi doon sa langit na bayan. At ang lahat ng mga ngawit, mga manganganta ng ating Panginoong Hesus ay uuwi na doon sa langit. When all of God's singers get home. Ang pabalita ngayong gabi ay ikaw at ako ay aawit ng awit ni Moses. Ikaw at ako ay aawit ng awit ng Kordero. Marahil wala kang mabuting tinig ngayon na kagaya ni Carl na umaalingaw-ngaw tuwing siya'y
aawit ng anumang awit na pinapakanta sa Kanya. Subalit kaibigan, kapatid, lahat tayo'y aawit at pag-uwi natin doon sa langit na bayan, makikibahagi tayo sa pag-awit ng awit ni Moses, ang awit ng karanasan kung paano tayo pinatnubayan at iningatan samantalang tayo'y buhay. At ang awit ng kordero, ang awit ng pagtatagumpay, ang awit ng katubusan. Ang sabi ng koro, when all of God's singers get home, will never sorrow will come. There be no place like home when all of God's singers get home. Kaibigan, gusto kong ikaw at ako'y makasama doon sa pag-awit na iyon. Aawit si Carl na muli. Maririnig natin ang kanyang tinig. At sa oras na iyon, lahat ng mga nauna sa ating umaawit ay aawit na muli ng isang papuri at duwalhati sa ating Panginoon. As we sing here on earth, songs of sadness or mirth, 'tis a foretaste of rapture to come. But our joy can't compare with the glory up there when all of God's singers get home. Dito sa lupa'y umaawit tayo, awit ng kalungkutan, awit na may karamdaman. Subalit may mga palasap sa atin na mga awit ng kalwalhatian, unong ating aawitin doon sa langit na bayan, ang kalwalhatiang dakila ng Diyos na makikapal, na Kanya lang tatanggalin ang kamatayan at ang dalamhati dito sa balat ng lupa. Heaven overcome sin, hallelujah, amen, will be heard in the land over the foam. Every heart will be light, and its face will be bright when all of God's singers get home. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak ng mga naulila, lalong-lalo na ang aking kaibigan si Mrs. Fair. Hindi ito ang wakas. Uuwi tayo sa langit na bayan at doon tayo'y aawit na muli kasama ni Carl, kasama ni Pastor Fair, kasama ng mga nauna na nagpapahinga at naghihintay ng kanyang muling pagbabalik. Kaibigan, paniwalaan mo na tayo'y muling aawit doon sa langit na bayan. Awit ng kagalakan, awit ng pagkakaisa, awit na wala ng paghihiwalay, ang awit ng kalwalhatian. At sa dakilang umaga ng pagkabuhay, uuwi tayo. We will be singing songs in the hills of glory, songs that will never bring death anymore, but a glorious reminder of how God has saved us and has reunited us with our loved ones in that heaven made new. Atin pong panabikan ng umagang yaon. Oo, dadalahin sa huling hantungan si Carl bukas ng umaga at doon magpapahinga sa kanyang libingan. Hanggang sa umaga ng pagkabuhay, babangon siya mula sa tinig na iyon ng ating Panginoon. Tinig na may kagalakan, tinig na may pag-asa, tinig na may dalang kaligtasan. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos ngayong gabi at nawa dalahin natin ang pabalitang ito. Pag-asa sa ating Panginoon na hindi na tayo napababayaan, iingatan niya tayo habang panahon. Tayo po'y manalangin. Salamat dakilang Diyos sa pangako na mahalaga sa iyong harapan ang kamatayan ng inyong mga banal. Opo, kami nananabik na inyong tatatakan ang libingang pag-iiwanan kay Carl bukas ng umaga. At doon maghihintay siya. 10 naming lahat na buhay, hihintayin namin ang umaga ng pagkabuhay kung si Kristo'y muling magbalik. At dooy lahat kami iuwi ninyo. Aawit ng awit ni Moses, aawit ng awit ng kordero, awit na may pagtatagumpay, awit ng kaligtasan. Amin pong pinananabikan ang umagang yaon hanggang sa kayo'y muling makita namin sa alapaap ng langit, sapagkat ito ang aming mapalad na pag-asa
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos.